Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Inubo ka tuloy. Pastor Nasa mid, Jeff, good nasa mid ako. morning. Nasa mid ako. Sorry Good po. morning. Good Oo. morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good Morning, morning sa ating mga Brad. taga-subaybay. Morning. Morning. Nabitin ako dun sa interview mo, Ted. Oo. Nag- Oo. Naunawaan natin nga kasi totoo naman yun. Ito na, pinasasakyan na kami. Sisirado na yung pintuan ng eroplano. Oo nga eh. Okay. Pasara na kasi yung pinto. Di bale, may next time pa naman sana makausap ulit natin si Congressman Kimmer. Pero ngayon, eto na. Handang-handa po para ibigay ang magandang balita ngayong Friday si Pastor Jeff Elis Copides. May letter tayo ulit ngayong Biyernes, mga kapatid. Galing po yan sa isang kapatid natin na ang pangalan ay ayaw na pong sabihin kung sino siya. Gusto niya po itago anonymously ang kanyang katauhan. Sabi niya dito, Pastor Jeff, good morning po. Araw-araw akong nanonood ng programa ni na Sir Ted at Chacha. Yung Daily Bread po ay isa sa parati kong inaabangan. Nakatutulong to sa akin at nakapagbibigay ng inspirasyon. Mula po ako sa Zambales, isang single mother, may 2 anak. Ang panganay ko po ay nasa kolehiyo na at ang bunso ay nasa grade 2. Meron po akong nakilala sa Facebook at nakarelasyon ko po ng 8 buwan. Long distance po ang relationship naming dalawa. Naging kami po April 17, 2024, kaya po 8 buwan na kami sa ngayon. Tapos December 16 po, Pastor, hindi na po siya biglang nagparamdam. Lumipas po ang 4 na araw, nagulat ako bakit nakablock na ako sa kanyang Facebook account. Kaya hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Samantalang bago po yun, sabi niya, bibili na siya ng engagement ring para sa akin. Tinatanong pa nga niya ang size ng daliri ko. Wala kaming issue na pinag-awayan. Basta po bigla na lang siyang hindi nagparamdam at blinak na lang ako sa Facebook. Almost a month na po, Pastor, na wala kaming communication. Mahal na mahal ko po siya at ang masakit po ay bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Ang hirap mag-move on at ang sakit dahil hindi po kami nag-away. Basta bigla na lang siyang naglaho. Paano po ba ito? Paano ko ba makakayanan ito? Sobrang mahal ko po siya kahit hindi ko pa siya personal na nakikita at nakikilala. Hindi po ako nakakatulog kakaisip sa kanya. Ano po bang gagawin ko, Pastor Jeff? Anong say mo, Brad? Yan po yung isang letter sender natin. Galing po ito sa Facebook na hindi na po nagbigay ng kanyang pangalan. So, single mother at may 2 anak na ghosting. Yun ang tawag dun eh. Di ba, Pastor? Ghosting. Oo. Na-ghosting siya. Hindi pa naman niya nami-meet personally, pero 8 months na sila, na in love na ng husto, napangakuan pa siya na bibilin na ako ng engagement ring. Kinuha pa yung size ng daliri niya. Tapos biglang nung December 16, hindi na nagparamdam. Nakablock na siya sa Facebook. Pastor, anong say mo, Brad? Alam mo, Cha, dapat ikaw magbigay ng advice dito sa podcast mo. Anyway, Cha, bago ko sagutin to, medyo malalim tong tanong ni... Wala tayong pangalan no? Naisip ko kung may happy anonymous si ate, si medyo lonely anonymous. Okay, so anyway, batiin ko muna, Cha, bago tayo makalimutan. Si Kuya Kim Atienza nakikinig. Happy birthday, Kuya Kim. Happy birthday, Kuya Kim! Tropa natin yan, taga-church. So, yung sulat ni ate, unang-una, salamat muna sa pagbabahagi. Alam ko, hindi niyo po binigay pangalan niyo, pero nakaka-relate din naman tayo dyan dahil marami na tayong na-counsela ng mga na-ghosting. Lalo na po pagka mga ganyang LDR o long distance relationship. Ang dating kasi sa akin, ate, parang may nagawa ka bang mali, sinisisi mo. Siguro bigyan kita ng konting advice na may biblical perspective din. Number 1, tanggapin yung nangyari sa'yo at wag mo nang sisihin yung sarili mo, ate. Kasi mahalaga na tanggapin natin yung katotohanan. Kasi kung mag-iisip ka, ano ba kulang ko? Ano pagkukulang ko? Ganito, ganyan, binlock ka pa. So huwag niyo pong sisihin masyado yung sarili niyo. Okay? Ang biglaan niyang pagkawala ay isang refleksyon ng kanyang pagkatao. Yung desisyon na ginawa niya, ginosting ka. So doon pa lang baka kabahan ka rin kung nag-asawa mo yun o
lumalim pa yung relasyon nyo, bigla pa lang isang iglap, kaya niya magdesisyon na i-scratch ka niya. Tanda mo ate, ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung paano ka tinatrato ng iba, kundi kung paano ka tinrato ng ating Diyos na namatay para sa iyo, di ba? Kaya wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Number 2, iwasan yung pag-focus sa mga what ifs. Alam niyo yun, madaling mag-isip ng mga bagay na ano kaya nangyari kung ganon? Ano kaya kung ganito ang ginawa ko? Ano kaya kung ganyan? Pero mga ganitong tanong ay hindi magbibigay ng sagot sa iyo ate. Lalo lang nitong papahabain yung sakit mo, lalo lang nito papatindihin yung lungkot mo. Sa halip, subukan mong mag-focus sa mga bagay na may control ka. Alagaan mo yung sarili mo, bigyan atensyon yung mga anak mo, dahil may mga anak ka, no? At gawin ng mga bagay na, alam mo yon, magpapasaya sa'yo. Dahil kung kanilimutan ka, baka, again, talagang ayaw ka na niyang maalala dahil in-unfriend ka at binlock ka. Pangatlo, magtiwala ka ate sa plano ng Diyos. May maganda akong verse sa'yo na ito yung gagamitin natin ngayon na verse para sa ating mga tagapakinig. Ang verse na to, sabi po sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam mo ate, simple lang po yung sinasabi ng verse na to, all things that work together for good, para sa mga taong una, nagmamahal sa Kanya. So ang tanong ko ate, naniniwala ka ba sa Diyos? May plano, meron ka bang tiwala sa plano ng Diyos? Pag kasi ganon, whether bad or good sa tingin mo nangyari, ay hindi, may plano sa akin ang aking Ama sa langit. So pag sinabi mong ganon ate, magkakaroon ka ng peace na siguro for my own good, kaya rin nilayo sa akin ni Lord tong lalaki na to. Baka mamaya, lalo pang sumidhi ang iyong mga nararamdaman kung lumalim pa ng lumalim ng taon ang relasyon nyo. So, bigyan ng sarili ng panahon maghilom, ate. Iwasan mo na mag-stalk sa social media niya. Huwag mo na antayin, ano ba pinost na to, ano ba to, and all. Mag-focus na lang po tayo sa kung ano yung meron tayo. Yung sarili mo, yung anak mo, at kinabukasan ng anak mo. At at the end, magpasalamat at magpatuloy. Alalahanin mo ang buhay ay hindi natatapos dito, ate. Marami pang magagandang bagay naghihintay sa'yo, future na anak mo, enjoyin mo yung mga yan. Kasi merong plano ang Diyos para sa iyo, ate. I hope nakatulong to, no? I'm sure hindi to parang one solution for all your problem, pero at least sana maibsan yung ng konti yung lungkot mo dahil alam mo may plano sa iyo ang Diyos. Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo magdasal. Lord, salamat po sa mga katanungan ganito na maaaring iba, Lord, nakaka-relate din, na hindi nakabase sa awa ng iba, Lord, ang aming pagkatao o ang aming identity. Lord, kami kinrate mo, Lord God, for a purpose. In fact, pinadala mo ang anak mo para malaman namin ang ultimate purpose namin, to give you glory. Kaya Lord, today, dinadalangin namin, Lord, si ate na maaaring nalulungkot siya ngayon, pero bigyan mo siya ng kaligayahan na masusumpungan lamang sa iyo at mag-focus siya sa kanyang pamilya na nakasama niya ngayon. In Jesus' name, amen. Amen. And we pray, Lord, once again, para po kay Brad Jeff, alagaan niyo po siya lagi, ang kanya pong kalusugan, ang kanya pong mga kasamahan na naghahatid po ng magandang serbisyo sa aming mga kababayan sa pamamagitan po ng pagpapakalat ng magandang balita na nagmumula po sa inyo. Bless His mission always. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad Jeff. Salamat muli dito sa aral na ating napakinggan. And ngayong weekend, Brad Jeff, sa Angkam, maaring mapakinggan ang ating mga suki na nag-aabang pa rin sa magandang balita. Well, mamaya, Brad Ted, hihiramin ko ulit yung pwesto dahil ang lakas makagwapo niyan sa screen. Mamaya po, alas 4. Sagot kita kay ating Cheryl Cosi. Maganda po yung topic natin mamaya. Okay, alas 4 po yan sa mga channels po natin, sa FM natin, and of course, sa Facebook po ni ating Cheryl Cosim, Sagot Kita. At bukas, Brad Ted, alas 4 ulit. Parehong alas 4 yan, Rebuild City Church po, Facebook at YouTube channels naman po. Magpipreach naman ako sa simbahan na aking nililid.
So Opo. yan po ang aking mga aktibidades Opo. ngayon. At doon po naman sa mga gusto pong lumiham para po kay Brad Jeff, sa ating anong say mo, Brad? Anong pamamaraan para makapagpahatid ng kanilang mga liham damdamin sa kaukulang po naman paghihingi sa iyo ng iyong payo, Brad Jeff? Brandon, maaari silang sumulat sa akin, katulad ng ginawa ni ate, sa Facebook ko po, pastorjeff.ph. Yan po ay aking fan page, so pwede po kayo mag-message yan. Hindi kailangan friends tayo para makasulat kayo, katulad po ni ate. pastorjeff.ph po na Facebook. At kung kayo naman po ay medyo professional, pastorjeff.ph@gmail.com. Kung gusto niyo po yung email dyan, at gmail.com lang po yan. At mayroong ating Viber, cha. Ano ulit yung ating Viber? Ibigay mo ang Viber siya. Eto na, 0921-822-2290. Pwede rin po kayo magbigay ng mensahe dyan para sa mga gusto nga pong humingi ng payo, no, na may advice na makukuha, hugot mismo sa Biblia, mga kapatid. Once again, it's 0921-822-2290. Pwede nyo pong gayahin yung letter sender natin ngayon. Kung ayaw nyo pong magpakilala kung sino talaga kayo, pwede nyo baguhin yung pangalan ninyo. At yung pong letter ninyo ay safe with us. Sisiguruhin po namin yan. Okay, sige po. So salamat na marami, Brad Jeff. Maraming salamat. Sa panibagong araw, sa panibagong leksyon, and of course, sa Amen. inyong gabay sa atin. Mabuhay ka, Brad Jeff, and have a Yes. good and productive weekend. Brad Ted, batiin ko lang nanonood araw-araw. Pita Agregado, thank you so much for tuning in every day. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Maraming salamat sa iyo, serving the people, Brad Jeff Eliscopides,